Gusto mo ba maging piloto? Ang problema, napakamahal ng babayaran mo para maging piloto. Meron akong tatlong paraan na i-share sa inyo kung paano maging piloto kahit wala kang 2 milyon. Gusto mo ba maging piloto? Most likely, ang sagot mo dyan ay oo. Kasi naman, lahat tayo dumaan sa pagkabata na naging ambisyon natin at one point ang pagiging piloto. Kaso nga lang, ang problema, napakamahal ng babayaran mo para maging piloto. Nung huli ko ngang inquire, you will need at least 2 million pesos para sa pilot training. So, paano na lang kung wala kang ganong pera? Sorry na lang. Give up the dreams na lang? Huwag muna. Meron akong tatlong paraan na i-share sa inyo kung paano maging piloto kahit wala kang 2 milyon. My name is Nat. Isa akong aviation professional working with pilots for more than 10 years. Konti pa lang ang nakakaalam nung ikatlong paraan na sasabihin ko mamaya. Kaya make sure that you finish this video. Number 1, join the military, particularly the Air Force. Marami na po akong nakikatrabaho na mga piloto na galing sa military. Ang biggest benefit of joining the ranks is libre ang iyong training, libre lahat ng iyong pagpapalipad ng eroplano. May bigyan ka pa ng mga allowance, salary, base sa iyong rank. Kaso nga lang, you have to undergo rigorous training, as in napakahirap talaga na physical and mental training. Bukod dyan, you have to serve the military for a certain number of years bago ka makapagpalipad ng mga commercial airlines. So sa military, pwede kang maging piloto kahit wala kang 2 milyon, pero ang puhunan mo ay katawan. Number 2, become a scholar in a state-run aeronautics school. Pinaka-popular na school that offers this pilot scholarship ay ang PhilSCA, or Philippine State College of Aeronautics. So wala ka ring babayaran dito, lahat ay paid ng school, ang iyong training, ang iyong pagpapalipad. Meron nga ring allowance ito eh. Kaso nga lang, kailangan mo ng matindi at malupit na academic excellence. Ang hirap ng qualifications dito, ang taas, ang hirap ng exams, at kailangan mong mag-maintain ng high-level grades all throughout your college years. Sa pagiging scholar, pwede kang maging piloto kahit wala kang 2 milyon, pero ang puhunan mo ay utak. Bago ko i-share sa inyo yung ikatlong paraan, gusto kong ikwento muna sa inyo kung paano ko ito nalaman. Noong college ako, around 2006, nag-aral ako noon sa Airlink International Aviation School. At that time, ito lang yung school na nag-o-offer ng Bachelor Science degree na may kasamang flying program to become a pilot. Kaso nga lang, graduation requirement ay kailangan mong makumpleto ang 150 hours na karamihan sa mga estudyante doon ay hindi kaya dahil syempre sa financial constraints na din. Hindi ko makakalimutan yung pinayo sa amin ng isang instructor noon dahil alam din niya na yung iba sa amin ay hindi makaka-graduate dahil dun nga sa flying hours na yun. So, nagbigay siya ng alternative. Ang sabi niya, subukan nyo maging flight dispatcher. Gulat kami noon kasi wala kaming ka-idea kung ano yung flight dispatcher, kung anong ginagawa noon. Dinescribe niya yon, sabi niya, ang mga flight dispatcher para ring piloto yan, na sumasama sa flights, sumasakay din yan sa cockpit. Minsan nga ay pwede nilang ilog yung flight hours as their own. So nung narinig ko ito, lumawak yung perspective ko at nalaman ko na wow, meron pa palang ibang option para maging piloto kahit wala kang pera. Kaya ang ikatlong paraan ay yung pagiging flight dispatcher. Actually, kahit anong aviation-related jobs ay okay naman, pwede naman. Kaso nga lang, ang pagiging flight dispatcher ay ang pinakamalapit sa pagiging piloto. Bakit? Ang curriculum ng pagiging piloto at flight dispatcher ay parehong-pareho. Ang pinagkaiba nga lang, ang piloto merong flying skills
at ang dispatcher ay wala naman. Pero pagdating sa theoretical knowledge, ang alam ng piloto ay alam din ng dispatcher. Kaya naman, bago matuloy ang isang flight, kailangan ng approval hindi lang ng pilot in command, kundi kailangan din ng approval ng flight dispatcher. Ang flight dispatcher, kaya niyang makaipon, kaya niyang mag-earn ng enough resources para makapagpalipad ng eroplano on their own. Kaso nga lang, itong paraan na ito, it takes a lot of time, patience, and hard work, siguro mga at least 10 years para dumating sa iyo yung opportunity na maging piloto. So sa pagiging flight dispatcher, pwede kang maging piloto kahit wala kang 2 milyon, pero ang puhunan mo ay oras, hard work, at mahabang pasensya. Kahit anong paraan naman ang piliin mo dun sa tatlong yun, lahat sila pare-parehong nangangailangan ng tiyaga at determinasyon. Hindi magiging madali ang mararanasan mo sa pag-abot ng mataas na pangarap na ito. Ang importante, hindi mo ito susukuan. Bilang isang flight dispatcher with more than 10 years experience, I can confidently tell you na posibleng-posible na maging piloto ka kahit wala kang 2 milyon. If you like this video, please like and share this to your family and friends. Follow and subscribe na rin po if you want more aviation-related contents like this. Maraming salamat po. Papasok muna ako. Safe flight.